Tara mga pare ko, maglinis po tayo ng CBT. At sa magtatanong po kung kailan po dapat maglinis ng CBT, may separate video na po ko dyan at panoorin nyo lang po. So ngayon po ay lilinisin po natin yung CBT itong ating Honda Click. At sa mga gusto po matuto at hindi pa po marunong, ay panoorin nyo lang po itong ating video. Una po natin gawin ay kumuha po tayo ng karton at drawingan po natin ng kahubog ng crankcase ng ating CVT. At yung mga X na yan ay dyan po natin ilalagay yung mga bolt nito para hindi po siya magkaligaw-ligaw at mawala. Yan, kumuha na po tayo ng size 8 na socket. Dapat po long titan, o kaya naman po ay T-wrench dahil tatanggalin na po natin yung mga bolt ng ating CVT crankcase. At bahala na po kayo kung ano po yung gusto nyo unahin. At ito pa pala yung isang technique natin pag hindi po sumasama kasi kailangan po natin matanggal itong ating bolt na mailagay po natin sa ating cardboard ay gumamit po kayo ng magnet at saka nyo po idikit at 100% po ay sasama na po yung inyong bolt. Okay po ba? Kailangan lang po natin ng technique at syempre ilalagay na po natin yan dito kung saan po siya nakatapat. Tusok lang po. Ayan, diba? So next. So, natin tatanggalin ay itong plastic na to. Ito, optional po to. Pwede po ito mauna kaysa po sa mga bolt ng ating crankcase. O kaya naman po is pwede na rin po natin siyang hindi tanggalin. Ako tatanggalin ko po para malinis na rin po at ma-inspeksyon yung butas itong pasukan ng hangin. Then, so po natin tatanggalin ay yung ating crankcase cover. Ito, hugutin lang po to dahil malambot lamang po to. Ayan. So, ingatan nyo lang pong bumangga-bangga kung ayaw nyo pong magkaroon po siya ng gasgas. At ito na po yung ating crankcase cover. At yung isa pa po natin iingatan dito ay itong ating gasket. So, tabi nyo na po ito at pwede na po itong malinis separately. After po natin matanggal yung crankcase cover, sunod po natin tanggalin ay itong ating front pulley at itong ating torque drive upang malinis at matrasahan. At para matanggal po natin yan, ay kailangan muna po natin tanggalin itong dalawang nut na to. Ito po sa ating front pulley, ang kailangan po natin dito socket ay size 22. Yan. At dito naman po sa ating torque drive, ang kailangan po natin socket dito ay size 19. At syempre, kailangan po natin ng mga special tools. Dito sa ating front pulley, ang ginamit po natin dito ay white tools. At dito naman po sa ating torque drive, ayan po, yung clamp lang po yung ating gagamitin. At syempre, kung may impact wrench po kayo, yung po inyong gamitin. Kung wala naman po, ay pwede pong malaking llabe tulad po nito. At yung papihit naman po is papunta po sa kaliwa. Pag ganun po, yun. Then, ganun din po dito sa ating torque drive. Papunta rin po sa kaliwa yung pihit. Yun. Then, mga pare ko, matatanggal na po natin itong ating nut. Sa pagkakalas naman po, marami po diskarte upang di magkamali. Una-una po dyan, pwede po tayo maglagay ng mga markings, palatandaan, o kaya naman po, picture natin. At kahit na po video natin, pwede po. At yung pinaka-last option po natin, ito, mga pare ko, yung kanyang parts catalog. So, yan po yung pagkakasunod ng ating CVT, kaya hindi ba tayo basta-basta magkakamali. Diskarte po natin, isa-isa lang po yung tanggal na parts at unahin na po natin itong ating front pulley. Kung makita nyo, meron po siyang markings dito na dot at meron din po tayong dot na blue rito at pwede pa kayo magdagdag ng another dot. At sa paglalagay naman po ng parts, ito, pwede po tayo isa-isa at yung front po ang ilalagay natin sa ibabaw. Ayan, ganyan po. At susunod-sundin po natin yan. Then sunod po natin itong kanyang washer. Para hindi po kayo maligaw kung gusto nyo po ay yung pa rin po yung position ng inyong parts. Yan, sunod po mga pare ko. Meron po tayong marking. So, yan, may kulay blue. So, pwede na po natin siyang tanggalin dito. Ayan. Then, mga pare, tanggalin po natin itong ating belt. Isyalo natin. Then, tanggalin po natin itong ating buong front pulley. So, hawakan sa likod dahil malalaglag po yung kanyang mga bola. Kung malaglag man po is wala naman po magiging problema. Yun, ating bola. Ito, as found, tandaan po natin, itong ating roller wedge, meron po itong orientation dahil meron po siyang posisyon.
kung makita nyo, meron po siyang dalawang side. Isang side po na kulay puti at wala po siyang proteksyon. Samantalang yung kabilang side ay merong itim at ito po yung merong proteksyon sa pagbangga. At kung lalagay po natin yan, ay ganito, itong kulay itim, may proteksyon, ay dito po sa ating kaliwa. Samantalang itong kulay puti na walang proteksyon ay dito po sa ating kanan. So lahat po yan ay ganun po yung ating paglalagay. Ano. Ang purpose po kasi niyan, pag umikot po itong ating grab plate, na pag ganun, itong po ay proteksyon ang babangga. So, hindi po siya masisira. Ayan. And so, na po natin tanggalin itong ating torque drive at unahin na po natin itong ating nut. At lagyan po natin ito ng markings para hindi po siya magkabaliktad. At ganoon din po yung gagawin natin dito sa ating washer. Yan ito, hugutin na po natin itong ating bell at itong ating torque drive. Kasama na po syempre itong ating belt. Ayan. So yung belt, tandaan natin mga pare ko, ganyan po yung kanyang orientation. Tandaan po natin na mababasa po natin itong ating Honda pag ito po ay ating ilagay. Ayan. Hindi po pwede pa ganun. Lagi pong pag ganun. Ayan, tandaan natin mga pare ko, pag ganyan po siya. After po natin malinis, ay tutuyin po natin ito mabuti ng tuyong basahan at ng blower. Dito naman sa cover, since na hindi naman po siya masyado marami at meron po itong bearing, ang linis ko po dito is dry cleaning at kinukuskus lang po siya ng tuyong basahan. After natin matuyo, ito, binansahan po natin agad para hindi na po siya mag-oxidize at kalawangin. Sa paglinis naman ng front pulley at torque drive ay hindi naman po kailangan sabay. Kahit isa po dito ang mauna ay walang problema at mas maganda para hindi po magalo-halo yung kanyang pesa. So unahin na po natin itong ating front pulley. At ito, pwede po natin itong basain ng degreaser, tubig o kahit na po yung chemical tulad po ng ating CVT cleaner kasi wala naman po siyang bearing. So pag may bearing mga pare ko, automatically po sa akin is dry cleaning lamang para po protektahan natin yung ating bearing na hindi po siya mabasa at kalawangin. After po natin malinis at matuyo, inspection na po tayo ng parts ng ating front pulley. At yung kauna na po natin inspeksyonin ay itong ating rollers kung meron na po siyang upod. So sa atin, meron na po at matatensyon na po natin kung kailan po natin to papalitan. At the same time, ito rin po yung ating slider piece at itong ating oil seal. So okay pa po itong ating oil seal. Ayan, pagkatapos po natin na inspeksyonin ay maggagrasa na po tayo at as-found po natin yung part po na to at pati po itong ating rollers ay wala po itong grasa at yung may grasa lamang po ay itong ating bushing. After po natin malagyan ng grasa yung loob, pati po itong ating bushing, manipis nga lang, ipasok na po natin itong ating bushing sa ating vibrator. Then ipasok na lang po ng konting-konti lamang po. Ayan. Then saka po natin siya ilabas. Ang purpose po nito ay para po hindi natin maipit yung ating oil seal. Ayan, nakalabas na po yung labi ng ating oil seal. So tapos nito, ikukuskusin na po natin to. Dabal yung part na po na to ay wala po tong grasa. Next ay lalagyan na po natin yung ating bola at alam niyo rin po yung orientation nito. At ito, optional lamang. Kung gusto niyo lamang, pwede po kayo maglagay ng manipis na grasa dito sa inyong bola, sa kanyang rampahan at doon din po sa ating slider piece para medyo mabawasan naman po yung kaskasan at medyo mababa po yung buhay nitong ating roller weights at itong ating slider piece. So ako, naglagay po ako ng manipis lamang. At ito, lagay na po natin itong ating roller weights at alam na po natin yung ating orientation. At sa paglagay naman po nitong ating RAM plate, gagayahin ko lang po kung saan ko po siya tinanggal. Ayun, no? Yung letter A po ay nandito sa kaliwa at yung letter T naman po ay nandito sa kanan. At yung pinaka-markings po natin sa ehe ay nandun po nakaturo sa ibabaw. Makita nyo, sukat na sukat yung mga pare ko. T dito, A dito, ayun, no? Yan. Dati pong position yan. Sa position naman po ito, kung ano po nakita natin kanina position, ay yun lang din po yung ating gagayahin. So letter A po ay nandito sa side na to, yung letter T naman po ay nandito, yung dot naman po ay nasa taas.
So ganyan po yung inabutan natin dito. At huwag niyo po kakalimutan na lagyan din po ng grasa tong ihi dahil baka po mag-stack up to katagalan. Huwag po natin kalimutan, pag ginamit po natin itong ating belt, dapat po nababasa po natin itong Honda bando ng tama at hindi po pabaliktad. Okay, lagay na po natin itong ating belt, pero bago po natin lagay, ay inspeksyonin muna po natin kung meron na po siya mga crack. So mabago-bago po itong atin, kaya wala pa po itong problema. Then lagay natin ganun. Yan. Then lalagay na po natin itong ating pan. So sa pan naman po, ito meron na po tayong markers dito. Kalintulad din po nung pagtatanggal natin yung kanyang position. Yun, diba? Pit na pit. Then syempre, suot na po natin itong ating washer. So meron din tayong markings dito. Ayan, kung nasaan po yung harapan. And syempre, yung ating nut. Meron din po tayo ditong marker. At ito po yung ating marker. Ito po yung nasa harapan. At ito, pwede na po natin itong higpitan. Ngayon naman po ay magigipit na po tayo ng ating front pulley nut at yung size nga po nito is 22mm at base po sa shop manual ng Honda Click is ayan po yung kanyang torque specs, nasa 59 Nm. At kung wala naman po kayong torque wrench, yan, pwede po kayong gumamit ng impact wrench, alali lang po, at kahit na po yung yabe. Pero mas maganda po talaga na meron po kayong torque wrench para sigurado po na tama lang po yung inyong higpit. Yun, pag kumilik na po, okay na po itong ating torque. Ngayon naman po ay maglinis tayo ng ating torque drive at yung kailangan po natin gamit dito, syempre pamigil at size 39 na socket. Dahil tatanggalin po natin itong ating clutch center nut. Then pigil at syempre mahabang labi para hindi po tayo mahirapan. At yung paikot po ay papunta po sa kaliwa. Pag ganun. Ayun, pag maluwag na mga pare ko is pwede na po yan. Makakamay na po siguro natin at kailangan na po natin tanggalin yung ating pamigil. Tapakan po natin dahil iingkas po yung spring at saka po natin dahan-dahan tanggalin itong ating nut. Yan mga pare ko Then, hawakan nyo dahil iingkas po yan yung spring. Yun. Dahan-dahan lang para smooth na smooth. At para ma-disassemble po natin itong ating clutch assembly, ay kailangan po natin tanggalin itong mga set clip na to sa pamagitan ng screwdriver na flat na maliit. Susuitin lang po natin siya dito sa butas. Yun, sa. Then, matatanggal na po natin itong ating cover na to. Para matanggal nyo naman po to, kunting pukpok lang po dito ng kahoy o kaya naman po ay plastic sa likod. Yun, tanggal lang po natin. Para matanggal naman po natin yung spring, ito, kailangan po natin ng ganitong klaseng pliers. Isingit lang po natin siya sa ating spring at iangat lang po natin siyang ganun. Symbol na po natin itong ating torque drive at bahala na po kayo kung ano po yung stand nyo sa paglilinis. Pero ako automatically pag may bearing at pakal, dry cleaning naman po to. Kumbaga kuskus lamang po na basahan. Pero may mga alloy, ayan tulad po nito. Ito pwede po natin itong basahin ng tubig o kaya naman po is chemical cleaning. So yung mga pare ko tulad nito. So medyo nakaka na po itong basahin ng tubig dahil meron na rin po siyang kalawang.
So ito mga pare ko, huwag nyo kakalimutan itong inyong clutch lining. So tinanggal po natin yung glaze sa papagitan lang po ng liha. So, after cleaning, assembly time na po at unahin na po natin asimbulin itong ating clutch asi. So ito, nilagyan po natin ito ng manipis na grasa. Then kabit na po natin itong ating clutch. Then sundan po natin itong ating spring. So hindi nyo po mapapabaligtad dyan dahil hindi po kasi yan kakasya. Talagang ito malaki lang po ang kakasya dito. Gamit po itong ating plais. Yan, yung ganitong klaseng plais. Kapit na po natin itong ating spring. Ganun lang din po. Reverse lang din po ng pagtatanggal natin kanina. Yun. After po natin may inspection spring, kung tama po yung ating pagkakabit, siguro din po natin mga pare ko, gada kabit po ng parts natin ay inspection po yung ating gagawin. Ikabit na po natin itong ating plate. Then, ilagay na po natin itong ating lock. Gamit lang po itong ating plais. Ipupush lang po natin yan papasok. Yan, inspection ulit. Good. Dito naman po tayo. At unahan po natin lagyan ng grasa. Yung dalawang bearing ito. Yun at yung sa dulo. Ito, lalagyan lang po natin siya ng konti. Dahil hindi naman po natin tinanggal yung grasa nito at meron pang natira kahit papaano. So maganda yung grasa ng Honda mga pare kayo, kulay puti. Ganitong klase din po yan. Dito naman, ilagyan po natin ang grasa itong ating oil seal. Ano. Kahit sa loob, pwede po tayo maglagay dyan. Dahil yan po talaga yung may grasa. Dahil lumalaro po yan. Yung mga sobra po, tatanggalin po natin. Pwede pa natin pasok itong ating kalahati. So may mga markings nga pala mga pare kayo. Kaya may babay ko po to sa dati ng location. Eto mga pare kayo, sigurado nyo rin na marami pong grasa sa loob. No? Pag pinaikot po natin itong ating torque drive, makita nyo, puro grasa po yan. Medyo manipis na lang at hindi naman po siya sobra-sobra. Ngayon po ilagay na po natin itong ating tatlong pin. After po natin malagyan ng grasa, hanggang o-ring lamang, ito, pwede na po natin ilagay itong kanyang collar. Yun, suabe-suabe, mga pare ko. So, pwede na po natin itong ikabit. Maghihigpit na po tayo na nut at base po sa Honda, sa kanyang shop manual, ang higpit po nito ay nasa 54 Newton meter. Sa pagkakabit, kailangan po natin bigay itong ating spring at meron po tayong pwersa papunta po sa kanan. Ilagay na po natin itong ating bell. At itong ating washer. At lastly, itong ating nut. At base po sa Honda, sa kanyang shop manual ay nasa 49 Nm po yung higpit nitong ating torque drive nut.
Ngayon, okay na po siya. At yung pinakauli, kabit na po natin yung ating crankcase at saka po natin ilagay lahat ng ating bolt. So, hand tight lamang ano. At saka po natin siya hihigpitan. Sa pahigpit po is alali lamang. O kaya naman po is kung meron po kayong torque wrench, ang torque po nito ay nasa 5 to 10 Newton meter. At usually po ang ginagawa ko is nasa 6 or 7 Newton meter lamang. Ito naman po ito ng ating CVT pag meron na po siyang crankcase cover. Di po ba? Tahimik. At ganyan-ganyan po yung ating paglilinis ng ating CVT. So pagpasensya nyo mga pare ko, medyo mahaba po itong ating video. Pero sulit naman po dahil hinimay-hinimay ko po siya para sa inyo. So ganito lang mga pare ko, kita-kits na po ulit sa ating next video. Paalam!